Pagsapit naman ng gabi ay nagtungo ang ating bida sa isang pasyalan dito parent sa Jiang Prefecture kasama si Yu Xiaojing. Kung saan sinabi ng ating bida na hindi raw pala talaga nakapagtataka na itong Jiang Prefecture ay isang higit na mahalagang bayan sa Southwest, sapagkat ito nga raw ay sadyang mas maunlad kumpara sa Ling Prefecture. Hanggang sa maya-maya nga lang din ay bigla na lamang nag-iba ang mood niya. Dahil sa may kung ano siyang naramdaman na tila isang uri ng mapanganib na aura tungkol sa isang nakakapangilabot na pagtangkang pagkito sa kanyang buhay. At dahil nga sa bigla niya ring naisip na kikilos na rin ngayon agad ang mga taong iyon na merong masamang balak ay agad rin niyang sinabihan si Xiaojing, na manatili lamang daw ito sa kanyang likuran at maghanda ng may kasamang pag-iingat para sa kung ano mang pwedeng mangyari ngayon. Di nga nagtagal ay maraming bombang pasabog ang bigla na lamang na nagsitilsikan patungo sa kanila, na pinigilan naman at ginamitan agad ng ating bida ng kanyang kakayahan upang hindi sila nito matamaan. Subalit walang humpay peren nga ang ginagawang pagtatapon ng pasabog sa kanila ng mga kalaban, kaya naman nga ay unti-unti na ring nagdidilim sa kanilang palibot dahil sa sunod-sunod na pagsabog ng mga ito. Habang ang maraming tao nga ay agad ring nagsitakbuhan papalayo dahil sa takot, ng kanilang mapagtanto na merong kaguluhan at delikadong labanan na nagaganap sa ngayon. Nang dahil nga rin sa merong angking tapang at lakas ang dalawa ay hindi parent sila nagpapatinag at talagang nananatili lamang sila sa kanilang pwesto at hinihintay ang pagsugod ng mga masasamang tao. Ilang sandali pa nga lamang at nagsidatingan na rin ang mga kalaban upang sila ay atakehin, na para bang uhaw na uhaw ang mga ito na makapatay ng isang tao. Habang nagsasagupaan nga sila ay makikitang kamao lang ang gamit ng ating bida, wala siyang gamit na anumang sandata hindi tulad ng kanyang mga kalaban. Ang kamao niya na talaga namang pagkabilis kung sumuntok at talagang pasakitan ng katawan pag nakatama. At pagkatapos niyang ang magapi ang tatlong lalaki, ay may namataan siya mula sa di kalayuan na tila kasamahan pa ng mga ito. Kung saan rin ay merong parang mga usok na kulay itim ang kanilang nakita, kaya naman ay napaisip ang ating bida kung ito raw ba ay isang replacement skill ng kanilang mga katunggali. At maya-maya nga lang din ay sinabihan niya si Jing na manatili lang daw muna rito, sapagkat kanya lamang aalamin kung tama ba ang kanyang hinuhan na baka may mga kalaban pa sila sa paligid na lihim lang munang nagmamasid sa kanila. At yun na nga sa patuloy na pag-iimbestiga ng ating bida, ay kanya ring natagpuan at napag-alaman ang iba pang mga kalaban. Kaya naman ay bahagya siyang natuwa dahil sa tama ang kanyang kutob, at dahil rito ay mas maihahanda niya ang kanyang sarili sa higit pang panganib na paparating. Maya-maya nga lang din ang makampirma na ng ating bida na talagang kalaban ang isang lalaking kanyang natanuan kanina, ay agad rin siyang sumugod rito mula sa likuran nito. Na agad rin naman ngang napansin at nakita ng lalaki kaya't agad rin itong nagpakawala ng pasabog upang ipang-atake sa ating bida. Ngunit kahit nga gaano pa man karami ang pakawalang pasabog ng mga bomba boys na ito ay baliwala parent sa ating bida. Kaya naman rin ay agad na nagpa siya ang lalaki na tumakas ng mabilisan papalayo sa ating bida. Upang magtungo sa isang lugar na ito. Hanggang sa makalipas nga ng ilang sandali, ay sumunod rin dito kaagad ang ating bida, na ikinatuwa naman nga ng lalaki, sapagkat plano na pala talaga nito na sadyang pasunurin ang ating bida, dahil sa may binabalak itong kung ano. Sabay papuri din itong sinabi na kahanga-hanga naman daw pala ang ating bida, dahil nagawa niyang sumunod rito sa kabila ng mga circumstances sa pagitan nila. Seryoso naman ngang sabi ng ating bida na kung ganun daw naman pala, ay bakit nagtangka peren itong siya ay kalabanin, gayong alam daw naman pala nito kung gaano talaga siya kalakas. Agad naman ngang sambit ng lalaki na dahil nga raw sa kailangan talaga na mapapante niya sa lugar na ito ang ating bida, kaya't wala na rin siyang pakepa, kesyo gaano pa kalakas ang ating bida, basta't ang importante ay mahalaga hihihi joke lang po mga ka-idol, basta raw ba at makalaban siya kahit papaano ay sapat na yon sa kanya. Maya-maya lang nga rin ay tila ba nakadama ng hindi kaaya-ayang bagay ang ating bida, sapagkat bigla na lamang siyang nagulat ng bahagya habang waring may kung anong napakalalim na conclusion ang pumasok sa kanyang isip. Kasabay nito ang bigla ang pagpatak at pagsaklob ng isang nest trap sa kanya. Kung saan ay ito pala nga ang inihandang plano nitong lalaki, kaya niya sinikap na mapasunod rito ang ating bida. Pagkatapos ay may pagkatuso rin siyang sinabihan nitong lalaki na ang nest trap nga raw na ito ay tinatawag na Chenji, kung saan ay gawa rin daw ito mula sa isang aged ice silk, at nasa 81 days rin daw ang inilaan ng 9 alchemists para lamang malikha ito, at dahil nga raw sa tuluyan ng na-trap dito ang ating bida, ay tiyak na masusugpo nito ang kanyang internal energy.
Ngunit ang ginawa naman nga nitong ating bida ay nag-concentrate sa pagpapalabas ng kanyang skill through his finger, habang tila iniinsulto naman siya ng lalaki at sinasabihan na hindi daw porket Grandmaster siya, magagawa na niyang sirain ang nest trap. Subalit gayunpaman nga kahit na ano pang sabihin ng lalaki, ay hindi na lamang ito pinansin pa ng ating bida, at sa halip ay mas lalo siyang nag-focus sa kung papaano niya matatakasan ang patibong na ito. Muli na naman ngang nagsalita ang lalaki, at ayon rito ay wala naman daw silbi ang ginagawa ng ating bida, sapagkat ang trap nga raw na kanyang inihanda ay sadyang nababalutan ng sapat na kapangyarihan, na kahit pa raw ang pinakamalupit na demon ay hindi rito basta makakawala. Maangas naman ngang sambit ng ating bida na ganun ba? Talaga lang ha. Sabay pinunit niya lang ng basta-basta ang nest trap na para bang papel, at taas noong lumabas mula rito. Habang ang lalaki nga ay heto at sobrang nagulat sa ginawa ng ating bida, hindi rin ito makapaniwala na ganun lang kadaling nakalabas ang ating bida. Actually expected niya rin talaga na hindi na kailanman pa makakalabas mula sa kanyang trap ang ating bida, kaya naman ay talagang may panggagalaiti na lang nitong sinabi na isang monster daw ang ating bida. Maya-maya nga lang rin ay agad niya na ding pinatamaan sa may braso at hita ang lalaki, dahilan nga para hindi na rin ito makalaban pa sa kanya. Pagkatapos ay pag-alit niyang sinabi na sobra naman daw nakakadismaya, sapagkat tulad lang nito ang ipinadala para siya ay paslangin. Sambit naman nga ng lalaki na wag raw munang mapanatag ang ating bida, sapagkat siya pa lang yung una, at sa totoo nga lang daw ay bago pa lamang nag-uumpisa ang lahat, kung saan ang mga assassins daw mula sa assassin gang, ay hinding-hindi titigil hanggat hindi napapatay ang ating bida. Dagdag pa nitong sabi na baka raw habang buhay na ring matakot sa kamatayan ang ating bida, at baka nga daw pag nagtagal ay ikabaliw niya pa ito. Sa mga katagangang iyon ng lalaki ay labis na nagalit ang ating bida, kaya naman ay di na siya nagdalawang isip pa na tuluyang wakasan ang buhay nito. Matapos nun, ay pinagmasdan niya ang paligid, habang mabilog ang buwan, at iniisip na ito na raw ang tamang oras upang ipakita sa lahat kung anong kakayahan talaga ang meron siya. At lumipas pa nga ang ilan pang mga oras, dahil talagang pinag-iisip ang mabuti ng ating bida ang kanyang mga plano sa kung papaano niya aalamin at susugpuin ang mga natitira pang mga kalaban na nais siyang patayin. Hanggang sa maya-maya nga lang rin ay ginamit na niya ang kanyang kakayahan, pumangibabaw siya sa buong lugar upang mapagmasdan niya ng mas mabuti ang bawat sulok, nang sa gayon ay mas mapadali ang kanyang pagtuklas sa mga yon. Matapos nga ang masusing pag-iimbestiga, sa wakas ay meron na naman siyang natuklasan, dahilan upang muli siyang makaramdam ng tuwa, sapagkat feeling niya ngayon ay mas lalo siyang challenge at waring ka-exciting ang nangyayaring ito sa kanya. Kaya naman ay agad na rin siyang nagpasyang kumilos, at mabilisan niyang pinuntahan ang kanina niyang natuklasan na isa sa kanyang mga rival. Kung saan ay sa kagubatang ito nga, sekreto at tahimik na nagtatago ang lalaki. At waring enjoy pa sa kanyang pwesto, ang hindi niya alam ay nabuking na siya ng ating bida. At habang patuloy nga lang rin ang lalaking ito sa pagmamasid at pag-aantay ng balita mula sa iba, ay natutuwa rin itong iniisip na ang kasamahan raw nilang si Dia, ay tiyak na napaslang na ngayon ang ating bida, pagkat nakuha nga raw nun ang Chenji Nest at dahil nga raw sa iyon ang gagamitin sa ating bida, ay siguradong tuluyan na silang magtatagumpay. Hahaha, ang hindi alam ay patay na yung Dia na iyon, paano'y bulok naman pala yung nest trap na iyon, hihihi, isang punit lang ni Lin Kay ay sira agad, mga looy ngani. Natutuwa rin itong sinabi sa sarili na ang glorious future daw nila, ay mukhang nalalapit na talagang matupad at mangyari. Ngunit sa di nga nito inaasahan, ay bigla na lamang na sumulpot ang ating bida mula sa kanyang likuran, at agad siyang ginilitin ng leeg. Wawa naman agoy, hihihi, bayon tuloy yung inaasam-asam na glorious future ay naging horrible ending. At matapos niya ngang mapatay ang lalaki, ay tumitig siya ng pagkat-endi, sabay binanggit ang 1, ibig sabihin nun ay kanyang sisimulang bilangin ngayon ang kanyang mga papaslanggan. Samantala, sa kabilang dako namang ito, ay makikitang nag-uusap-usap ang natitira niya pang mga kalaban. Kung saan ayon sa isa, bakit daw kaya hindi pa rin nagpapadala ng signal or hudyat si Dia, gayong dapat ngayon yung time na napasa kamay na nila ang ating bida, hindi daw naman kaya baka napahamak na yon.